Ano nga bang sabi ni Dean Chase, mga kababayan, doon sa videong nakita niya? Nawala daw itong panty si Lisa. Pero subalit natapwat, ayon dito sa balita, mga kababayan, base doon sa DPWH leaks, mga kababayan ni Cabral, na inilabas ngayon, mga kababayan, na Leandro Leviste, ay lumalabas, mga kababayan, na mayroong insertion etong ating First Lady. Aroy, 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 aroy. Walang panty pero mayroong insertion. Animal. Kumakatok na daw sa Palasyo Malacanang, mga kababayan, etong mga ebidensya na nagtuturo sa kanila. Panoorin niyo po, ha? Tila umabot na rin sa Malacanang ang Umabot na sa Malacanang Malacanang. na hawak ng Bilyonaryo News Channel. Sino kaya sa palasyo ang Eto ang gusto natin. Dahil ang lahat ng ito, mga kababayan, ay nag-ugat talaga dyan sa Palasyo Malacanang. nabanggit sa mga dokumento? Narito ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Sa mahabang listahan ng proponents sa loob ng tinaguriang DPWH leaks, DPWH leaks si Cabral, mga may kababayan. nag-iisang item na nakapangalan kay First Lady Liza Aroy! Araneta Marcos. Aroy! Mga project Admiral, bakit ka humihingi ng proyekto? Hindi ka naman kawani ng gobyerno. Wala kang mandato. Sampid ka lang. Sa totoo lang, mga kababayan, hindi yan binoto ng sambayanan. Wala yung pwesto sa gobyerno. Sampid lang yan si Lisa, mga kababayan, sa totoo lang dito sa sa hierarchy, mga kababayan, ng pamumuno. Pero bakit humihingi ka ng insertion? Kung panty pa lang sana ang hiningi mo, baka pwede pa. Pero yan, insertion, hindi makakalusot yan. cost the 100 million pesos sa DPWH budget ng 100 billion? Million. pesos sa Araneta Marcos na may project cost the 100 million pesos sa Oh, DPWH budget. grabe! Aanhin mo yan, Admiral. Hindi na kayo nakontento. Ang dami niya na pinagkukunan ng source. National Expenditure Program noong 2025. Nakalista sa ilalim ng OP ang nako. proyektong ito na mayroon ding remarks na care of First Lady Liza Araneta Marcos Care of pa. with request letter from District Representative Faustino Ino D, ang 6th District Ayun, mga kababayan. Tingnan nyo. Yang si Faustino D, Bonji D, mga kababayan. Puta pa rin yan nila. Kahit may pinalitan si Tamba, ganun pa rin, mga kababayan, ang usapan. Kontrolado pa rin yan ng mga kataas-taasang kabangagan. Representative ng rehiyon at ang kasalukuyang House Speaker. Sa aming pagsusuri, tumagos sa 2025 General Tumagos ang insertion ni Madam. Appropriations Act ang proyekto na nakasentro sa construction ng isang alternate route sa northeast portion ng Cauayan City, Isabela. Taga Isabela ka ba, Admiral? Ayon sa DPWH website, Setyembre nitong taon isinagawa ang bidding Ay, para sa nako. nasabing proyekto, pero idiniklara itong failed sa kaparehong buwan. Failure pa ang bidding. Nanghinga natin ng komento ang palasyo Aroy! Ala na naman. Twisting na naman ito, mga kababayan. dito. Tumanggi itong bigyang pakahulugan ang mga dokumento na umano'y nagmula sa namayapang Undersecretary ng DPWH. Eto na. Eto na, mga kababayan, ang sinasabi natin. Sino ang nagbe-benefit sa pagkamatay ni Cabral? Wala nang magtestigo Andyan na si Lisa na implicate na, mga kababayan. At malalim pa yan. Kung buhay pa lang si Cabral ngayon, makakapag-testify siya, mga kababayan. Pwede siya maging state witness na ang mga taong ito, nilapitan siya, gusto siyang i-bribe, mga kababayan, ganyan, bibigyan ng porsyento. That is graft and corruption already, mga kababayan. Wala na Si makakapagsabi. Maria Catalina Cabral. Hanggat Dokumenta. wala ng kumpirmasyon ng DPWH na sa kanila nga galing ang listahang ito, maituturing na DPWH nga daw ang nagbigay sa niyan kay hearsay Leviste. lang ang tinaguriang DPWH leaks. Pwede rin daw itong maihambing sa mga dinoktor o fabricated May Trillanes. documents. Hiningan din natin ng panig si House wala Speaker na. OGD at si DPWH Secretary Vince Dizon. Eto na. Maliwanag na sa inyo, mga kababayan, kung bakit namatay si Cabral. Pero hindi pa sila tumutugon sa aming mga mensahe. Bilang paglilinaw, hindi Ay, insertion nako! Ang panty girl! kundi Si Nakita, mayroong ebidensya si Dean Chase, mga kababayan. Tandaan nyo, si Dean Chase is isang abogado. Hindi yan basta-bastang magsasalita ng ganyan, mga kababayan, kung wala siyang ebidensya. Nakita niya mismo eye to eye ang hubad na katawan dito si Admiral.
Ang tanong lang dito mga kababayan, ang tanong lang dito, kung nakakatulog pa ba ng mahimbing si Dean Chase mga kababayan matapos niyang makita ang hubot-hubad na katawan ni Admiral. Pansinin niyo si Dean Chase, pumayat mga kababayan dahil mukhang wala nang ganang kumain. Tapos na makita ulit. Video pala, video. 9 items ang proyektong nakapangalan sa First Lady at ang mga laman ng dokumentong ito. Ibig sabihin, Mga side bit pa yan mga kababayan ha. Dahil ayon kay Zaldico, ang main daw nila, racket isa Bureau of Customs. Kalkalin nga ang Bureau of Customs, di ba? Ang mahahalungkat nyo dyan mga kababayan is ang pamilya ni Lisa daw. ito ay pati ng pinagdedebatehang mga proyekto Sabi ni sa Zaldico, House ha? at Senate budget hearings hanggang sa Bicameral Conference Committee bago formal na maisama at maisabatas sa ilalim ng General Appropriations Act. Pero ayon kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, bagaman lehitimong nakasulat bilang isang proyekto, hindi ibig sabihin ay ligtas na sa anomalya. Kasi mga kababayan, yung NEP sana, di ba yung proposal ng presidente, ang mga magre-recommend dyan mga kababayan, ay yung mga nag-aaral doon sa iba't ibang ahensya na eto yung kailangan proyekto ng taong bayan sa area na ito, ito. Mayroon pa daw insertion dyan mga kababayan. Kahit hindi naman nirekomenda ng mga ahensya, example DPWH, naglalagay sila. At sino ultimately mga kababayan ang masisisi dyan? Ang presidente mismo. Dahil hawak mo ang NEP ikaw ang magsasabit yan doon. Kung hindi mo papayagan yung insertion mga kababayan na mga proyektong hindi naman dumaan sa pag-aaral, hindi makakalusot yan. Kung pinayagan mo, ikaw ang loko-loko. Kanino ba galing ng NEP? Galing sa Dahil sa executive? proseso ng pagbubuo pa lang ng DPWH budget, may brasuhan na umano mula sa mga politiko. Sa listahan Brasuhan! ito, lumabas din sa ilalim ng Name of Proponent column ang pangalan na Sec Abalos. Sa ilalim ng Remarks column, Si Abalos ay, nako, Abalos. nakalagay ang mga salitang Care of Sec B. Abalos. Isang Yung sinong B? line item para sa isang flood control structure Benhor! Ito si Wig ba to yung kanyang buhok mga kababayan? May insertion ka pa rin, Mr. Black Rider? sa Kabagan, Zambales. Dinivert nila ang river. Tapos tinatamaan yung property namin, nasisira lahat. So ang gusto lang ng daddy ko, ayusin nila. Daddy! Si Daddy pala niya mga kababayan. The same person mga kababayan na, di ba nasabit din yun si mga kababayan, yung kanyang tatay na si Abalos? Dati sa corruption ba din yun? Parang ganun mga kababayan. Na doong Berger, bumili ng Berger sa Wakwak Golf Course. Diyos ko Lord. I have nothing to do with that. It's my dad who nagsumbong yata siya kung paano kasi talaga na-damage. It's a valid complaint. Hugas kamay na dis. Natamaan daw ang kanilang property. Ay, nako. But then, up to now, wala silang ginagawa. Nasa Nagningiwi din yung mga kababayan sa si Benhor. Name of Proponent din ang dating DPWH Undersecretaries na si Roberto Bernardo at Eugenio Pipo Jr. Sinisika pa ng Billionaire News Channel Grabe, no? ang panig ng mga natukoy na Mga personalidad. taong ito mga kababayan, parang mga itsurang buhaya na talaga mga mga buhaya na lang talaga mga tingin natin dito mga kababayan. Habang tinititigan natin ito ng matagal, lalong nagmumukhang mga buhaya. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Patuloy ang pag-iimbestiga ng Ayan, Billionaire News imbestiga. Channel sa tinaguriang DPWH leaks. Bakit andyan si Ivy? Kaya naming hinimay ang sinasabing wish list ng umano'y top 3 proponent senators. Baka ito na ang ganti ng mga bangag mga kababayan kay Amy. Dadawit nila si Amy mga kababayan. Baka makulong pa dito si Amy. Mauna pang makulong si Ivy kaysa doon sa sinasabing adik. Ingat kay Amy. Lintik lang, walang ganti. Hindi ka pa naman daw, sister ni Ngagba, sabi niya. Ang halaga ng mga proyekto at kung saan matatagpuan sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Aabot sa halos 21 billion pesos ang Ano to? Ito pala ang makabagong mga kababayan, blood glucose monitor sa blood sugar mga kababayan na ilalagay mo lang sa iyong balikat.
Namomonitor ng mga kababayan ay yung blood sugar. Oh. Sana isali yan sa PhilHealth no, na i-cover. Maraming buhay ang masasalba mga kababayan. Oh? Namomonitor lang ito sa cellphone. Kabit mo lang yan, yung sensor. Allocated umano para sa sponsored line items ng mga senador noong 19th Congress sa proposed DPWH budget sa 2025 National Expenditure Program o NEP. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilatag ng DPWH sa kanilang budget proposal noong nakaraang taon. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Yung original pa lang mga kababayan ha. Dahil ang insertion mga kababayan, doon na yun sa baba. Grabe, every stage of the way mga kababayan mayroong insertion. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinapresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto. Oo nga, dahil dapat pag-aaralan yan ng mga ahensya mga kababayan, di ba? Habang binubuo ang NEP, ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dahil dapat na manggaling ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Bukod sa ilang anomalous BICAM insertions, dito rin umano nanggagaling ang sistema ng kickback scheme. See? Dapat maputol na tong ganitong klaseng mga kababayan kalakaran. Tell me that you would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Yan mga kababayan, ang daming interaction na ni Cabral sa mga politician. Gorgor, wala na. Tumalon daw, Diyos ko. Wala nang makakapag-implicate. Ang ngiti ni Cheese o creepy masyado mga kababayan ito si Cheese, no? You wanna play game? Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na top 3 sa mga nakalistang senator proponents sina former Senate President Cheese Escudero, presidential sister at Senator Amy Ayun, Marcos, si Amy! at si ngayon DepEd Secretary, former Senator Sonny Angara. Si Angara nga na ngayon mga kababayan nakahawak ng pinakamalaking budget in the JAA. Sinubukan namin silang kunan ng panig. Hindi nagbigay ng komento ang kampo ni na Escudero at Marcos. Samantalang dinaan naman ni Angara ang kanyang sagot sa social media. Aniya, kung ikukumpara sa larong basketball, first quarter pa lang. Bakit? Basketball ba ang ating nilalaro dito? Budget ang ipinag-uusapan dito, Angara. Sagutin mo na ng tama. Hindi yung pa social media ka. Proper forum, Angara, dahil ang pinag-uusapan dyan, pera ng taong bayan. Dahil marami pang magbabago rito bago dumating sa GAA. Ewan na natin ito si Angara mga kababayan, no? Wala naman tayong masyadong naririnig dito mga kababayan, pero bakit ang lakas-lakas niya kay Ngagba? Di ba ang sabi, 105 insertion mga kababayan na proyekto ang naipasok nito? Samantalang yung iba, taglilima lang mga kababayan, isa. Siya talaga, through the roof daw mga kababayan. Tapos, nalipat pa siya sa DepEd na secretary. Ipinalit kay Sara Duterte. Ano kaya nito si Angara, no? Ano kwento nito? Kaya hinimay namin ang mga umano'y nasa wishlist ng mga proyekto ng top 3 senator proponents sa listahan. Base sa DPWH leaks, 105 projects worth 2 billion pesos ang requested ni Angara. 105 na proyekto? Sa aming pagsusuri, nahati ang mga ito sa 3 lugar. Karamihan makikita sa kanyang baluarte sa probinsya ng Aurora. Ilan ang nakalusot? Ikalawa sa Iloilo, kung saan namumuno ang ilan sa kanyang close political allies. Ikatlong Bohol, na matatanda ang nagpahayag din ng mainit na suporta nang maupo siya sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Out of the requested 105 items, 92 ang tumagos sa GAA. Marami pa rin mga kababayan. Ang tumagos is 1.9 billion. Tapos ang ni-request niya 2 billion mga kababayan. Kaduda-duda nga yung talagang exactly ba na walang butal mga kababayan na 2 billion? I-round off nila yan mga kababayan by the millions ang Sige, amin na tong na-round off na million. Ang new total nito bumaba sa 1.96 billion pesos. Malaki pa rin. Mula sa umano'y initially requested na 2 billion pesos. Top 2 sa listahan ng kapatid ni PBBM na si Senator Amy. Si Amy. Ayan, Amy. Eto na ang ganti sa'yo, Amy. Baka kasama ka ng magpasko sa kulungan. Pero tapos sa Pasko Mambubudol, Kita nyo, mambubudol. Wala nakulong mga kababayan isang politician. Baka Pasko sa 2028.
Yan. Yan. Kahit isa lang. Si Marcos lang mga kababayan sa Pasko sa 2028. Pasko sa kulungan. Happy na kami. Pero mas happy kami kung lahat sila mga kababayan itong mga magnanakaw. Ayon sa DPWH leaks, 28 projects ang nasa wishlist niya na nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos. Ang tumagos, Ilan? ilan? Projects sa ilang mga probinsyang kilalang close allies ng mga Marcos. Kabilang na ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, syempre. La Union at Pangasinan. May dalawang proyekto rin sa Bulacan kung saan may close ties din ang senadora. Bulacan. Don't tell me mga flood control yan. 2022 nang isulong niya ang pagtatayo ng Bulacan Airport City Special Economic Zone. Okay lang yan. Dapat nga tapusin na yung Bulacan Airport mga kababayan na magamit na. Madalas din siyang guest of honor sa ilang provincial events nito. Dalawang proyekto rin na makikita sa Camarines Sur na matatanda ang sumailalim sa isang sister province agreement sa Ilocos. Yan mga kababayan, ang mga malaking mga proyekto andyan sa Luzon. Tapos itong mga Visayas, Mindanao mga kababayan, tatanggalan pa sila ng mga proyekto. Unfair! Ganyan ka-unfair. Kaya hindi natin masisisi mga kababayan na itong Visayas at Mindanao. Aangal talaga dahil hindi naman patas yung top 3 na project ng mga sinatong mga kababayan. Andyan lahat sa Norte Luzon. noong 2011 habang nakaupo bilang gobernadora si Senator Amy. Kung susuriin ng 2025 DPWH budget, tumagos sa GAA ang buong 2.5 billion Wow! pesos worth of line items na Wala ka, Amy. Pinagbigyan ka daw tapos sinabihan mo pa rin adik. request ni Senator Amy. Nasa top 1 si former Senate President Cheese Escudero. Ayan, si Kilay mga kababayan. Sa NEP pa lang ito mga kababayan ha. Remember, sa NEP pa lang yan. Hindi pa kasali mga kababayan ang insertion doon sa Kongreso. Pagdating sa Senado, pagdating sa BICAM. Doon mga kababayan mas malaki pa. Dahil ang sabi di ba sa dokumento ng Kaatonying, 3 billion kay Risa. Na umano'y may 34 requested projects worth 3 billion pesos. Lahat ito matatagpuan sa kanyang baluarte sa Sorsogon at sa probinsya ng Quezon. Grabe! Ang dami, cheese ha! Ang daming alahas na yan. Sa ilalim ng listahan, puro road projects worth 21 to 150 million pesos ang proyektong requested umano ni Escudero. Pwede i-audit yung mga road projects sila mga kababayan dahil overpriced na daw Every 1 kilometer, magkano nga ba daw yun? 100 million na. 1 kilometro, 100 million. Dati-rati daw mga kababayan, around 20 to 50 million lang daw yan. Tapos ang dali pang masira. Road projects, Tingnan nyo. Ganito kagunggong mga kababayan. Ito ang nakakasama ng loob mga kababayan. Ito ang kikinis pa ng mga kalsada mga kababayan. Sinisira na. Samantalang yung mga lugar mga kababayan na kailangan ng kalsada, pinapabayaan, nakatiwangwang. Lupa pa rin mga kababayan ang daanan. Tapos, ito sana mga hindi pa dapat sinisira. Sinisira na ng mga siraulo. road projects, multipurpose buildings, covered courts at flood control projects naman ang nakalista sa pangalan ni Marcos at Angara. Bukas Ayun, may mga flood control ng din. Billionaire News Channel para sa panig ng mga dawit na pangalan sa tinaguriang Ay, DPWH dako. leaks. Kaya walang mga kababayan talagang walang santo dyan sa kanila. Puro santika, santito. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Binusisi pa ng Bilyonaryo News Channel. Sige, busisi pa Kuring. Bakit? Ang tanong na namin sa iyo, Kuring. Bakit hindi nyo iniimbestigahan si Tambaluslos? Absuelto na ba ang baboy na yun mga kababayan na hybrid ng buhaya? Wala talagang touch mga kababayan sa mga anomalya ni Tambaluslos mga kababayan. Pero in fairness, hindi lang bilyonaryo, kahit lahat mga kababayan ng mainstream media, ABS-CBN, GMA, wala sila, hindi sila nagtatouch kay Tambaluslos. May project wishlist ni dating Senator at ngayon Education Secretary Sonny Angara. Ayan, si Angara. Paborito nila si Angarang deface, Tinaguri no? ang DPWH leaks. Isa sa mga napansin namin ang isang multi-purpose building na parehas pinondohan ng milyon-milyong piso sa 2 beses. kaibang mga taon. Ang detalye sa exclusive Walang katapusang pondo, hindi natapos sa agenda proyekto. reporting Hannah T. Umexit man sa Senado, tila may mga papaon umano para kay dating Senador Sonny Angara. Appear pa,
Peer tayo. Yan kasi sa source ng Bilyonaryo News Channel. Bago raw siya naging DepEd Secretary noong July 2024, Pinabaunan pa. nagpa-allocate pa raw ito sa proposed budget para sa 2025. Yan pala mga kababayan, no? Kaya pala gumagastos sila ng 100 milyon tuwing election mga kababayan. Di ba? Ang gastos nila sa GMA, ABS-CBN, mga mga kababayan advertisement. 100 million. Ang sabi natin, paano nila re-recover yung perang yan? Kung ang kanilang sahod mga kababayan is around 300,000 lang per month. More or less 3 million mga kababayan per year. 36 million sa buong termino nila mga kababayan. Tapos ang gagastusin mo sa eleksyon, daang milyon. Not to mention yung hindi pa dinedeklara nila mga kababayan. Ha? Ang sabi natin, paano ninyo mare-recover yan? Ito pala ang dahilan. Dahil kung talagang wala kang mga kababayan, no? Wala kang intensyon mangurakot ng ganyan, ha? Hindi ka gagastos ng 100 milyon mga kababayan. Pero hindi ka rin mananalo kasi. Pero, sino matinong tao mga kababayan ang hindi mo i-recover yung nagastos mo? Na kung inyong tutuusin, kung malinis lang talaga mga kababayan, kung malinis lang, hindi mo makukuha yung perang ganyang kalaking ginastos mo sa eleksyon. Sa iyong sahod lang. Pero in fairness, yung ilan mga kababayan, mayroong mga donors. Pero ang problema, yung mga donors sa ilan mga kababayan, contractors din. Na siyang napabigbig yan mga kababayan ng proyekto. Tapos mayroon parang silang dyan mga kababayan, SOP na naman, grabe. Taumbayan pa rin ang talo. Kaya nga mga kababayan, dapat i-reform itong election process natin mga kababayan. I-pattern na sa ibang bansa mga kababayan na bawal na ang pa-advertise dyan sa TV. Isahan na lang mga kababayan, mayroong information. Diba kagaya sa ibang bansa mga kababayan, mayroong poster area na ang COMELEC na mismo ang maglalagay ng lahat ng mga kandidato dyan. Tapos mayroong website mga kababayan na doon ka magbabasa sa kanilang mga plataforma. Para patas. Hindi na sila magpapa-commercial mga kababayan. Wala nang bayad sa mga networks. Lugi dito ang mga networks. Bahala na. Nang sa gayon, wala nang reason mga kababayan na mangurakot sila. Serbisyo kung serbisyo. Kung meron pa ba mga kababayan mga taong ganyan. Ewan lang Ilan natin. umano rito ang lumalabas ngayon sa DPWH leaks file na nakalap ng BNC kung saan 105 projects ang nakalistang si Angara umano ang Angara. proponent. Pagdating pa lang sa National Expenditure Program o NEP. Nep pa lang yan ha. Sa 105 na ito, mga proyekto sa Aurora, Kalusot sa JAA. ang kilalang balwarte ng mga Angara. Tig-anim naman sa Iloilo at Bohol. Buti na lang mayroong sa Iloilo at Bohol. Sumatotal, nasa 2 billion pesos ang mga proyekto. Sa DPWH leaks, kay Angara nakapangalan ang mayorya ng mga proyekto pagdating sa hanay ng mga senador. Corroborated ang listahang ito sa 2025 NEP ng DBM at DPWH contracts. Kapansin-pansing marami sa mga ito ay nakapailalim sa mga karaniwang pinupondo ng SIPAG at BIP. Ito ang major infrastructure program names ng DPWH para pondohan ang iba't ibang infra projects. Ang BIP at SIPAG ang una ng finlag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na tila Ang isa pa yan, The Marcos Defender. Dahil nagpapasip-sip na mga kababayan ay na siyang gawing standard bearer sa 2028. Hindi ka na nahiya, Lacson. Ilang beses ka nang talo. nagdagda lobo-lobo ang budget sa mga nakaraang taon at nagduduplicate kahit pare-pareho naman daw ang layunin ng mga proyekto nito. Grabe, duplicate mga kababayan. So, automatic na sa kanila yung proyekto. Pera? Double appropriations tayo under different programs, but yung mga projects Modus pareho yan. rin, different Modus programs, yan. but Isang programa, isang proyekto mga kababayan, inander sa iba't ibang programa. same projects. Sa aming pagsusuri sa DPWH Tapos ang ending, hindi natapos. Kaliwat ka ng pondo, hindi natapos. leaks, karamihan ay mga construction ng multipurpose building sa Aurora at pagsasagawa ng mga kalsada roon. Hindi pa tapos. Pero tila walang station number sa mga ito. Lumitaw sa aming pagsisiyasat ang isang proyektong may kapareho ng pangalan noon pang 2022. 2022 na magkaroon ng construction ng isang multipurpose building na ito sa luwal sa Kasiguran Aurora na nasa hindi 5.2 pa million natapos. pesos. Pero Pinunduhan kamundi na ang naman. pangalan ng 4.8 million worth of project na ito para sa 2025. Sinisika pa namin Recycle lang. makakuha ng paglilinaw mula sa mga opisyal ng luwal tungkol dito.
Una nang ibinalita ng BNC na ayon sa aming source, nagbuhos umano ng infra project si Angara sa Baler noong siya ay Senate Finance Committee Chair. Sa aming bantay sa pagsisiyasat lakay. noon, napansin na rin namin ang tila nauulit na completed projects mula 2022 hanggang Bakit completed tapos bakit lupa pa yan? 2024 sa Aurora. Lumitaw ang pangalan ni DepEd Secretary Angara sa flood control mess dahil sa di umano'y deliveries ng 12% kickback ng projects na para raw sa kanya. Naging transaksyon daw ito ni flood control whistleblower Roberto Bernardo sa umano'y protege ni Angara na si dating DepEd Undersecretary Trigiv Olivar. Agoy, yung si Trigiv Olivar. Gigulo pala ang pangalan niya mga kababayan, no? Gigulo Olivar. Angara 5 noon kung tawagin ng aming source ang 5 naiuugnay kay Angara pagdating sa insertions sa national budget. Wala na to, no? Si Olivar mga kababayan, X. Si Pangandaman, X. Etong sa gitna, ewan na natin sino yan. Tapos yung dalawang in-check na pangalan, Wong at saka Woang. Na nooy mga bata umano ni late Senator Edgardo Ang mga Angara bata sa Senado, ang ama ni Secretary Sonny. Kabilang doon si Olivar. Sinubukan naming kunin ang pahayag ni Angara tungkol dito na Sagutin mo yan, Angara, para malinawan. i-ere namin ang Angara 5 story. Pero hindi siya tumugon sa amin. At sa halip, nag-tweet na wag daw idamay ang patay na. Hindi na lang patay yung 5 eh. At saka yung mga proyekto mo, ongoing pa rin, hindi lang patay. Dahil hindi naman ito makakasagot. Nananatiling bukas Ikaw, makakasagot ka. Bakit hindi ka ang sumasagot? BNC sa panig ni Angara. Para sa agenda, Wala natin ha. Wala naman tayong masamang tinapay dito mga kababayan. Pero dapat itong kalkalin kung bakit ang dami-dami itong project mga kababayan na ilusot. Tapos, yun pa iba na daw, paulit-ulit na lang daw mga kababayan at hindi pa tapos. Hannah T., Billionario News Channel. Ngayong araw ng Pasko, nanawagan si Bangag. BBM sa mga Pilipino na magkaroon ng malasakit at Ay, nako. Sabihin mo yan sa salamin, kawang bangag. gawa sa kapwa. Ay, Laman nako. din ang kanyang Ang sabi ni Sarah, hindi ko babatiin yan dahil hindi naman magbabago ang ugali niyan kahit Pasko. Christmas message, ang pag-asang manatili ang Wala ito mga kababayan, walang pahinga ito sa Pasko na dito sa pambubuisit sa Pilipinas. pagmamahal at kabutihan sa bawat Ay, pamilya nako. at komunidad. Ay, nako. Matamaan ka ng kidlat-ngag. At ang pagtulong, lalo na sa mga may sakit at mahihirap. Kinunan nyo nga ng pondo ang may sakit. Sa hiwalay na post kasama ang First Family, Oh, yeah. Nako, Sa Amy na nang sabi, buong pamilya bumabatak daw. binati rin ng Pangulo ang mga Pilipino at hinikayat na maging panahon ito Hindi ka raw babatiin ni Sarah. ng pasasalamat at pagbabahagi ng biyaya. Bakit kami magpapasalamat sa'yo? Binalahura mo ang bansang ito. Sa kanya namang naunang vlog, may mga Vlog na, mag-vlogger ka na lang. habilin din si PBBM sa publiko ngayong holiday season. Mga walang silbing mga pautot mga kababayan. Yung sakto lang po. Kayo, moderate your grade. Walang kabusugan ito mga kababayan pagdating sa pagkamal. Tatak Marcos. Alam nyo naman, mataas ang mga kaso ng heart attack ngayong panahon dahil Ang dami talaga na atake dahil sa inyo. Sa galit sa inyo nga pinagagawa nyo sa bansang ito. napaparami po ang kain natin ng taba. Tingnan mo yung katabi mo. Ingat lang po sa pagmamaneho kung saan po kayo Admiral, punta. taba. At siyempre, mag-ingat sa mga paputok. Mga nagnanakaw. Ito wala tayong lusot mga kababayan dahil ang magnanakaw, yun mismo doon sa tagabantay ng kaban ng bayan. Bantay sa lakay. Iwasan na natin yan. Doon na po tayo. Iwasan na natin bumoto ng Marcos. Iba pang malingay na mga laruan. Para Malingay, maingay. kompleto Ikaw ang maingay. at masaya ang pagsalubong natin sa darating Kayo lang masaya dahil paldong-paldo na ka. bagong taon. Bakag! Sa Layas! ibang balita, posibleng reenacted muna ang budget ng Hello? gobyerno sa mga Patay unang araw tayo. ng 2020. Patay tayo. Ang 2025 most corrupt budget, mga kababayan, marire-enact sa mga unang araw. Alam na this, mga kababayan, yung corruption doon sa 2025.
ipapasok nila yan sa mga unang araw and then another corruption sa 2026. 26 habang hindi pa natipirmahan. Grabe mga modus itong mga buwisit na to mga kababayan. Ang 2026 national budget. Sa ngayon, hindi pa pirmado ng Kamara at Senado ang BICAM report ng budget. Balita Ayan. ni Mav Gonzalez. Lumabas na rin ang kadibonyuhan mga kababayan. Sa unang linggo na ng Enero, mapipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2026 national budget. Kinumpirma yan ni Executive Secretary Ralph Recto sa isang mensahe sa GMA News Online. Oh, ito si Batman mga Nauna kababayan. nang sinabi ni Senate President Tito Soto na posibleng reenacted ang budget sa mga unang araw ng Ay, the most corrupt budget in Philippine history. taon. Noong nakaraang Ito nga sabi natin nagigisa tayo sa sariling mantika natin mga kababayan dahil hindi tayo makakapili eh. Either way mga kababayan, mga papunta sa korupsyon o ang mapupuntahan natin. Bicameral Conference Committee sa budget. Sa December 29 naman ito raratipikahan. If they have started reviewing it from now, Ay, tuta! Ang tuta mga kababayan, oh. possibility, but I doubt it. Huwag ka nang magpakita ha. Pagkatapos sa iyong termino halak. Umalis ka na dyan, Perhaps tuta. somewhere like sometime like the first week of January. Sana no, pag-upo na ni Sara mga kababayan no, sana imbestigahan ang talagang legitimacy ng pagkapanalo nito. Sila tuta mga kababayan. Sina Ping Lacson, sina Bam Aquino, Kiko Matsing. Nanalo ba talaga yung mga gonggong na yan? Sige, i-release sila yung mga budget nila, kabalastugan na naman sa 2025 mga kababayan. For the few days, patinding gold rush yan. Ganun lang naman, wala problema because di ba the last time, kaming 3 months na reenacted. Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, matagal na rin sinasabing mas mainam nang magkaroon ng reenacted budget Oh, mas mainam nang ibalik ang the most corrupt budget in Philippine history. sa unang quarter ng 2026. Delikado tayo dyan. Doble disgrasya tayo dyan mga Kasi kababayan. madali ang pagpasa na hindi nare-resolba ang mga issue ng maling paggamit at pag-abuso sa pondo, Ipapalusot nila yung mga ayuda mga dati. partikular sa flood control projects. Dahil aniya hindi magkasundo ang Senado at Kamara sa ilang programa, kabilang ang Farm to Market Ito, yung pa-deadlock mga kababayan. Dahil ito nila na double whammy mga kababayan ang at mga tao. ayuda gaya ng MAIFIP at AIX, naglagay na lang ng safeguards ang Senado sa pagpapatupad ng mga ito. Naiintindihan naman daw ni Senate Finance Committee Chairman Senator Win Gatchalian na kailangan ng ehekutibo ng sapat na oras na reviewin ang mahigit 4,000 pahina ng enrolled copy ng Uy, buong taon kayong nag-discuss niyan mga animal. Sinasadya talaga nila mga kababayan. Ang dami kasi nilang break mga kababayan kayo nagkaganyan. Huwag na kayong mag-break mga ungas. Papasahod kayo tapos isipin nyo na lang mga kababayan ang pasok nila Monday to Wednesday lang. 3 beses lang mga kababayan tapos marami pang bakasyon. budget. Maingat na aksyon aniya na pirmahan ito ng Pangulo sa unang linggo ng Enero para masiguro na pag-aralan talaga lahat ng Pag-aralan. probisyon. Nauna na Babasahin na naman ni Bangag tapos budol lang pala. Binasa na naman niya lahat mga kababayan na 4,000 pages wala dang blanco. sinabi ni Gatchalian na kumpiyansa siyang walang i-veto sa budget ang Pangulo dahil coordinated ito sa ehekutibo. Ay, Idiniit nako. naman nila Laudel Sur First Ito na naman si mga kababayan itong traidor ng District Mindanao. Representative Zia Alonto Adjo. Bakit siya lagi ang ina-ask mga kababayan ng mga opinion? Hindi namin kailangan ng opinion ng buisit na yan. Animal yang na yan. Walang utak yan mga kababayan. Wala din laman ang mga pinagsasabi mga kababayan Pati mga kapatid niyang mga Muslim mga kababayan sinusuka itong si Adjong dahil traidor ito ng Aniya Mindanao. ng reconciliation ng House at Senate versions ang BICAM technical staff. Inaasahan daw nilang makakatanggap sila ng kopya ng BICAM report. Epal din yan. Bakit hindi rin yan imbestigahan? Ilan ang insertion yan? At imbestigahan kung ano ang mga construction yan. Ang sabi, maraon din daw yung mga connection sa mga construction. Bago ito i-ratify ng Kongreso. 1,000 pages. Shut up, Adyong. Buisit ka. Kasamahan ito ni Akop. Wala na siya na lahat mga kababayan. Mabubisit tayo dyan. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.